Walang awang ninakaw. Pira-piraso nilang dinurog ang pagkatao ko. Habang nagpapakapagod ako sa mainit na kusina para pagsilbihan sila, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng iba, suot ng kanyang kabit ang alahas ng aking yumaong ina. Wala siyang kwenta, panakip butas lang, malamig na sabi ng asawa ko. Tama na ang pagiging martir. Babawiin ko ang lahat. Makakabangon pa kaya ang isang pusong unti-unting pinatay ng mga taong pinagkatiwalaan niya? Huwag mo na siyang isipin, babe. Ako naman ang mahal mo. 'Di ba? Si Leandra, tagabigay lang ng pera yan. Isang boring na asawa na walang alam gawin, kundi ang sumunod sa lahat ng gusto ko at ni Mami. Wala siyang kwenta sa buhay ko, kundi ang pangalan at yaman niya. Ang boses na yon, ang pamilyar na boses ni Marco na puno ng panunuya, ay nanggaling sa teleponong naiwan niya sa ibabaw ng granite counters sa kusina. Isang voice message na aksidenteng na-play ni Leandra habang naglilinis siya ng paligid. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balis na humihiwa sa katinoan ng babaeng nakikinig. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Leandra ang isang mamahaling puting polo ni Marco. Maingat niya itong pinaplansa, binubuhusan ng buong atensyon ang bawat tupi at tahi upang matiyak na walang kahit anong gusot kapag isinuot ito ng kanyang asawa sa opisina. Ito ang polong binili niya para sa anibersaryo nila noong nakaraang buwan, gamit ang perang pinaghirapan ng kanyang yumaong ama. Sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama, ang pag-aalaga sa mga gamit ni Marco ang nagsisilbing paraan ni Leandra upang ipakita ang kanyang wagas na pagmamahal. Ngunit ngayon, ang init ng plansang hawak niya ay tila lumipat sa kanyang dibdib, isang nakapapasong hapdi na hindi niya magawang isigaw. Nanginig ang kanyang mga daliri. Binitawan niya ang plansa, ngunit hindi niya namalayan na nanatili itong nakapatong sa tela. Unti-unting umalingasaw ang amoy ng nasusunog na hibla, katulad ng unti-unting pagkatupok ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang bahay, isang aninong pilit na nagpapakita ng liwanag sa mga taong ang tanging hangad ay ubusin siya. Leandra, ano ba? Ba't ang tagal-tagal mo dyan? Malilate na ang anak ko sa trabaho dahil sa kupad mo? Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Pumasok ang kanyang biyenan na tila isang reyna. Suot ang marangyang duster na galing din sa pera ni Leandra. Nang makita ng matanda ang usok mula sa plansa, agad itong sumigaw at mabilis na itinulak si Leandra palayo. Ay nako, tumingin ka sa ginawa mo. Nasira mo ang paboritong polo ni Marco. Napaka-clumsy mo talagang babae ka. Ano bang ginagawa mo at parang nakakita ka ng multo dyan? Imbes na magpasalamat ka dahil pinakasalan ka ng anak ko, kahit ulila ka na at walang ibang matakbuhan, puro perwisyo ang dinadala mo sa amin. Nanatiling nakatayo si Leandra, hindi kumikilos, hindi sumasagot. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran, ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang alam ng matandang ito ang lahat. Ang pagtataksil ni Marco, ang pagtrato sa kanya bilang isang bangko, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking dula na siya lamang ang hindi nakakaalam ng script. Pasensya na po, Mami, pabulong na sabi ni Leandra. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa nasunog na polo, ang simbolo ng kanyang nasirang pag-ibig. Pasensya? Palaging pasensya. Sige na. Lumayas ka muna sa harap ko bago pa uminit ang ulo ko ng tuluyan. Ipaghanda mo na lang ng kape si Marco, malapit na siyang bumaba. Utos ni Doña Carmen bago ito tumalikod at lumabas ng kusina. Bit-bit ang nasirang polo, na tila ba ito ay isang ginto.
Sa gitna ng pangungutya at pag-iisa, biglang naalala ni Leandra ang isang bagay. Isang bagay na mas mahalaga sa anumang polo o pera. Mabilis siyang umakyat sa kanilang silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng kaba. Tinungo niya ang isang maliit na cabinet na nakatago sa loob ng kanilang walk-in closet. Doon, sa pinakailalim ng mga damit, ay matatagpuan ang isang antigong kahon na gawa sa mahogany, ang taguan ng mga alaala ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang drawer, ngunit sa halip na ang pamilyar na bigat ng kahon ang kanyang maramdaman, ang tanging nadama niya ay ang malamig na kahoy ng sahig ng drawer. Wala na ang kahon, wala na ang tsuya ng perlas na pamana sa kanya ng kanyang ina bago ito mamatay. Ang tanging alaala na nag-uugnay sa kanyang nakaraan at sa tunay na pagmamahal ay naglaho na. Nanigas ang buong katawan ni Leandra. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat piraso ng kanyang puzzle ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ang voice message, ang mga lihim ng ngiti ni Marco, ang biglang yaman ni Doña Carmen, at ngayon, ang pagkawala ng kanyang pinakamahalagang pag-aari. Tumingin siya sa salamin sa harap niya. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang mga matang dati ay puno ng pag-asa at lambing ay napalitan ng isang malalim at madilim na kawalan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi, tila isang babala ng paparating na unos. Hanggang kailan ako magiging bulag sa gitna ng sarili kong tahanan? Gaano pa karaming bahagi ng aking kaluluwa ang hahayaan kong nakawin nila bago ako tuluyang maglaho? Tumayo si Leandra ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom sa kanyang gilid. Sa ilalim ng kanyang balat, isang bago at kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang. Hindi na ito ang dati niyang takot, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Ang bawat patak ng kanyang luha na dumampi sa sahig ay tila nagsilbing sumpa. Ang Leandra na kilala nila, ang masunurin, ang martir, ang tagabigay, ay unti-unti nang namamatay kasabay ng bawat tibok ng orasan. Sa labas ng silid, narinig niya ang malakas na tawa ni Marco na kausap ang kanyang ina. Isang tawa na puno ng kumpiyansa, tila ba sila ang mga hari at reyna ng mundong ito. Hindi nila alam na sa loob ng silid na yon, ang babaeng itinuring nilang basahan ay nagsisimula nang humabi ng sarili niyang kwento. Ngunit saan dinala ni Marco ang mga perlas? At sino ang babaeng tinatawag niyang Bob, na tila ba mas may karapatan sa lahat ng pag-aari ni Leandra? Malamig at tuyot ang bawat sulok ng silid na dati ay itinuturing ni Leandra na kanyang santuwaryo. Ang bawat bakanting espasyo sa loob ng drawer, kung saan dapat ay nakalagay ang mahogany na kahon, ay tila isang malalim na sugat na bumubuka sa kanyang harapan. Hinaplos niya ang telang pelus na nakalinya sa loob ng cabinet. Umaasang baka nagkamali lang siya ng tingin, baka nailagay lang sa ibang sulok. Ngunit wala. Ang tanging naramdaman ng kanyang mga daliri ay ang gasgas na kahoy at ang katotohanang ninakawan siya ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Nasaan ang mga perlas ni nanay? Bulong niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pait at galit. Ang tsuya ng perlas na yon, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging asawa ni Marco at mena ng kanyang biyenan, siya ay isang minahal na anak. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang huling ugnayan sa isang mundong hindi siya sinasaktan. Sa kabila ng paninikip ng dibdib, pinilit ni Leandra na kumilos. Hindi siya maaring magpakita ng kahinaan sa harap ni na Doña Carmen. Sa loob ng ilang taon, ang pagluluto at pagpapakumbaba ang naging tanging sandata niya upang mapanatili ang kapayapaan. Nagtungo siya sa kusina at inihanda ang paboritong adobo ni Marco. Maingat niyang inilagay ang pagkain sa isang mamahaling lunchbox. Bawat tupi ng napkin ay ginawa niya ng may katumpakan.
kahit na ang bawat galaw niya ay tila isang mekanikal na kilos ng isang robot. Pupunta ako sa opisina, sabi niya kay Doña Carmen na noy abala sa pagbabasa ng magazine sa sala. Hindi man lang nag-angat ng tingin ang matanda. Mabuti pa nga. Siguraduhin mong mainit pa yan pagdating mo roon. At huwag kang gagawa ng eksena, Leandra. Pagod ang anak ko sa trabaho, hindi niya kailangan ng madrama mong mukha. Tiniis ni Leandra ang bawat salita. Lumabas siya ng bahay bit-bit ang baon ni Marco, ngunit ang tunay niyang pakay ay ang hanapin ang katotohanan. Pagdating niya sa malawak na lobby ng kanilang kumpanya, ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama, ngunit ngayon ay pinamumunuan ni Marco, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Ang mga empleyado ay bumabati sa kanya, ngunit nakikita niya ang bahid ng awa sa kanilang mga mata. Bago pa siya makatuntong sa elevator, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa lounge area na malapit sa mga malalaking salamin na pader. Mabilis na nagtago si Leandra sa likod ng isang malaking marmol na poste. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Doon, nakita niya si Doña Carmen. Ang kanyang biyanan na dapat ay nasa bahay lang, ay kasama ang isang batang babae na nakasuot ng napakaikling pulang damit. Maganda ito, maputi, at may aura ng kayabangan na tila pagmamay-ari nito ang buong gusali. Iyon si Stella. Ngunit ang mas nagpatigil sa mundo ni Leandra ay ang bagay na nakasabit sa leeg ni Stella. Ang puting perlas na may kakaibang kinang, ang bawat butil ay tila umiiyak sa ilalim ng fluorescent na ilaw ng opisina. Iyon ang kanyang pamana. Iyon ang mga perlas ng kanyang ina. Ang ganda talaga sa'yo nito, Hija. Masayang sabi ni Doña Carmen habang inaayos ang pagkakalak ng kwintas sa leeg ni Stella. Kesa naman doon sa asawa ni Marco, napakabaduy. Walang kwentang magdala ng kahit anong alahas. Para siyang katulong na binihisan lang. Pero ikaw, bagay na bagay sa'yo ang yaman ng mga rays. Tumawa ng mahinhin si Stella at humarap sa salamin. Salamat po, Mami Carmen. Hayaan niyo po. Kapag natapos na ang lahat, hindi na kailangang magpanggap ni Marco. Magiging masaya na tayo bilang isang tunay na pamilya. Narinig ni Leandra ang bawat salita, bawat halakhak, bawat pangungutya. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ni Doña Carmen, ang utang na loob dahil tinanggap siya ng pamilyang ito matapos siyang maulila ay tuluyan ng gumuho. Wala siyang utang sa kanila. Sila ang may utang sa kanya. Sila ang mga magnanakaw na kumakain sa kanyang hapag habang dinuduraan ang kanyang pagkatao. Napahigpit ang hawak ni Leandra sa baon ni Marco. Ang plastik na lalagyan ay nagsimulang tumunog dahil sa lakas ng kanyang pagkuyom hanggang sa maramdaman niya ang mainit na sarsa ng adobo na tumatagas sa kanyang mga daliri. Napaso siya, ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang 1% ng hapdi sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagkataranta at panlalabo ng paningin dahil sa luha, napansin ni Leandra ang isang lalaki sa kabilang bahagi ng lobby. Nakasuot ito ng abuhing suit, matikas ang tindig, at may hawak na folder. Hindi ito nakatingin kina Stella, kundi diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at isang lalim ng pagkilala na hindi maipaliwanag ni Leandra. Tila ba alam ng lalaking ito ang bawat bitak sa kanyang puso. Biglang lumingon si Stella sa direksyon ng poste kung saan nakatago si Leandra. May nalaglag na piraso ng hikaw mula sa kanyang tainga at habang yumuyuko siya upang pulutin ito, ang kanyang paningin ay dumiretso sa sapatos ni Leandra na nakalabas ng kaunti sa gilid ng marmol. Sino yan? Matalim na tanong ni Stella habang dahan-dahang tumatayo at humahakbang papalapit sa kinaroroonan ni Leandra. Napatigil ang paghinga ni Leandra. Ang bawat hakbang ni Stella ay tila tunog ng isang hatol. Sa kabilang banda, ang lalaking nakasuit ay nagsimula na ring maglakad patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso at handang makialam. Mabilis na humakbang palayo si Leandra. Ang kanyang mga sapatos
ay tila hindi lumalapat sa sahig dahil sa bilis ng kanyang pag-iwas. Bago pa man makaikot si Stella sa malaking poste, nakalusot na si Leandra sa isang gilid na pinto patungo sa fire exit. Doon, sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo, binitawan niya ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Napasandal siya sa pader, ang kanyang dibdib ay nagbababa taas at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Ang amoy ng adobo na tumapon sa kanyang kamay ay tila naging amoy ng pagkabulok. Ang pagkabulok ng kanyang pagsasama kay Marco. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili sa dilim, ngunit nang muli niyang buksan ang pinto upang lumabas ng gusali, sinalubong siya ng isang biglaang buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga luhang hindi niya pa kayang ilabas sa harap ng maraming tao. Tatayo na sana siya sa ilalim ng ulan nang biglang tumigil ang pagdampi ng tubig sa kanyang balat. Isang malaking itim na payong ang bumukas sa ibabaw niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang lalaking nakaabuhing suit na kanina pa nakamasid sa kanya sa lobby. Leandra, mahinahon na tawag nito. Ang boses niya ay malalim, pamilyar, at puno ng isang uri ng respeto na matagal nang hindi nararamdaman ni Leandra mula sa ibang tao. Gabriel? Pabulong na tanong ni Leandra. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga panahon ng kanilang kabataan. Si Gabriel, ang matalinong anak ng kanilang dating family lawyer, ang kanyang kababata na laging nandyan upang ipagtanggol siya mula sa mga batang mapangapi. Halika na. Hindi ligtas dito. Maraming mata ang nakamasid, sabi ni Gabriel. Inakay niya si Leandra patungo sa isang itim na sasakyan na naghihintay sa gilid ng kalsada. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nababasag lamang ng ritmo ng ulan na humahampas sa salamin. Doon, sa gitna ng kaligtasang hatid ng presensya ni Gabriel, tuluyan ng gumuho ang baluti ni Leandra. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit at ang unang hikbi ay lumabas sa kanyang lalamunan hanggang sa maging isang malakas na pag-iyak. Ibinuhos niya ang lahat, ang sakit ng pagkawala ng mga perlas, ang panloloko ni Marco, at ang kalupitan ni Doña Carmen. Hindi nagsalita si Gabriel, hinayaan niya lang si Leandra na ilabas ang lahat ng bigat. Ngunit sa bawat hikbi ni Leandra, mas lalong humihigpit ang hawak ni Gabriel sa manibela. Kumuha siya ng isang malinis na panyo at iniabot ito, kasabay ng isang mainit na baso ng kape na kinuha niya sa lalagyan. Ang bawat kilos ni Gabriel ay maingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang isang napakahalagang kristal. Alam ko ang ginagawa ni Marco sa kumpanya, Leandra, panimula ni Gabriel nang kumalma na ang babae. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga accounts ng Reyes Estate. May mga kahina-hinalang paglipat ng pondo patungo sa mga dummy accounts. At ngayon, nalaman ko na may biniling bahay si Marco sa isang subdibisyon na malayo rito. Nakapangalan ito kay Stella. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-ibig ni Leandra. Ngunit imbes na muling maiyak, naramdaman ni Leandra ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay nagsimulang mag-apoy sa isang matalim na determinasyon. Gusto kong bawiin ang lahat, Gabriel. Hindi lang ang pera, kundi ang dignidad na kinuha nila sa akin. Gusto kong makita silang walang-wala, katulad ng pakiramdam ko ngayon. Matigas na sabi ni Leandra. Tutulungan kita. Iyon ang huling pangako ko sa tatay mo bago siya mawala. Ang protektahan ka. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangakong hindi kailanman mababali. Nang ihatid ni Gabriel si Leandra sa tapat ng kanilang bahay, bumalik muli ang maskara ni Leandra. Pinunasan niya ang kanyang mukha, inayos ang buhok, at huminga ng malalim. Pagpasok niya, sinalubong siya ng madilim na sala. Wala na roon si Doña Carmen. Umakyat siya sa kanilang silid. Doon, nakita niya si Marco na mahimbing nang natutulog. Ang asawa niyang tila isang anghel sa pagtulog, ngunit isang demonyo sa likod ng kanyang likuran. Humiga si Leandra sa tabi nito.
Ang kanyang katawan ay naninigas sa diring nararamdaman. Biglang gumalaw si Marco at niyakap si Leandra ng mahigpit. Ang amoy ng alak at isang banyagang pabango ay humalo sa hangin. Hinaplos ni Marco ang buhok ni Leandra at bumulong sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog. Ang bango mo talaga. Stella, mahal na mahal kita, babe. Nanatiling nakadilat ang mga mata ni Leandra sa gitna ng dilim. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong silid. Hindi siya gumalaw, hindi siya kumibo. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso at ang malamig na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing nagsisimula pa lang ang lahat. Ang bawat umaga sa tahanan ng mga De Vega ay tila isang ritual ng pagtitiis para kay Leandra. Habang sumisikat ang araw at tumatagos ang liwanag sa malalaking bintana ng dining room, ang bango ng bagong luto na kape at sinangag ay hindi sapat upang takpan ang mapait na timpla ng kanilang pagsasama. Nakaupo si Doña Carmen sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ni Leandra habang inihahain nito ang almusal. Leandra, ang alat naman nitong itlog, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang pagluluto at tsaka kailangan ko ng dagdag na allowance para sa buwan na ito. Tumaas na naman ang singil sa parokya at balak naming magdaos ng charity event para sa mga bata. Reklamo ni Doña Carmen habang padabog na inilalapag ang kutsara sa porselanang pinggan. Ngumiti ng bahagya si Leandra, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sige po, Mami. Isusulat ko na lang po ang tsekeng kailangan nyo pagkatapos nating kumain. Hindi nagtagal ay bumaba na rin si Marco mula sa itaas. Hindi man lang nito tinignan si Leandra. Diretso ito sa kanyang upuan at agad na binuksan ang kanyang tablet. Leandra, bakit ba ganyan ang suot mo? Napakalusiyang mo na tignan. Tignan mo ang mga asawa ng mga business partners ko, laging maayos at elegante. Ikaw, para kang laging galing sa palengke. Nakakahiya ka namang isama sa mga events. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang sampal, ngunit nanatiling kalmado si Leandra. Ang bawat pangungutya ng asawa ay ginagamit niyang gasolina upang higit pang pag-alabin ang kanyang determinasyon. Pasensya ka na, Marco. Marami lang akong inasikaso sa bahay kaya hindi na ako nakapag-ayos. Malumanay niyang sagot habang maingat na kinukuhanan ng litrato ang serye ng tsekeng ibinigay niya kay Doña Carmen bago ito iabot. Pagkaalis ni Marco patungo sa opisina, agad na kumilos si Leandra. Sa tulong ni Gabriel, lihim siyang nakipagkita sa isang batikang accountant upang simulan ang pagtatayo ng isang financial firewall. Ang bawat dokumento, bawat lagda, at bawat ari-arian na orihinal na pagmamayari ng pamilya Reyes ay dahan-dahan niyang inililipat sa isang trust fund na hindi maaaring galawin ni na Marco. Sa hapon, habang wala ang lahat, nagpasya si Leandra na subukan ang bagong instalasyong kamera sa loob ng kanilang silid. Sa pamamagitan ng kanyang cellphone, binuksan niya ang live feed. Doon, nakita niya ang isang eksenang nagpakulo sa kanyang dugo. Pumasok si Doña Carmen sa kanilang silid tulugan. Hindi ito nag-atubiling buksan ang kanyang jewelry box. Nakita ni Leandra sa screen kung paano dahan-dahang kinuha ng kanyang biyenan ang kanyang paboritong pares ng diamond earrings, ang regalong ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong kanyang graduation. Masyadong maganda ito para sa isang taong hindi naman marunong mag-appreciate ng alahas. Bulong ni Doña Carmen sa loob ng video habang isinusukat ang hikaw sa kanyang sariling mga tainga. Mas mapapakinabangan ito ni Stella. Siguradong matutuwa si Marco kapag nakita niyang suot ito ng totoong reyna ng buhay niya. Napatakip ng bibig si Leandra upang pigilan ang isang malakas na hiyaw. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Ang kanyang sariling kwarto, ang kanyang sariling mga gamit, ay tila naging palaruan na ng mga mapagsamantalang tao sa kanyang paligid.
Kinuha ni Leandra ang kanyang lipstick at maingat na naglagay ng manipis na kulay pula sa kanyang mga labi. Tumingin siya ng diretso sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at puno ng poot. Huwag kang iiyak, Leandra. Hindi sila worth it ng kahit isang patak ng luha mo. Bulong niya sa kanyang sariling refleksyon. Eksaktong pagkatapos niyang mag-ayos, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Gabriel. Leandra, may kumpirmasyon na ako mula sa investigador. Seryosong sabi ni Gabriel sa kabilang linya. Ang bahay na binili ni Marco para kay Stella ay hindi lang basta bahay. Doon nila balak tumira pagkatapos kanilang tuluyang maubos at mapalayas sa sarili mong kumpanya. At nalaman ko rin na balak ni Doña Carmen na ibenta ang isa sa mga lupain mo sa probinsya sa lalong madaling panahon. Nanigas si Leandra sa kanyang kinauupuan. Ang plano ni na Marco at Doña Carmen ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lang nila siya niloloko. Balak nilang burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral at iwan siyang walang-wala sa kalsada. Ang bawat sentimo na lumalabas sa kaban ng pamilya Reyes ay tila dugong dumadaloy mula sa mga ugat ni Leandra. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na mismo ang nagpasyang dahan-dahang ipitin ang daloy nito. Sa loob ng opisina ni Gabriel, na napaliligiran ng mga makaluma at mababigat na libro, tahimik na nilagdaan ni Leandra ang mga dokumentong maglilimita sa kapangyarihan ni Marco sa kanyang mga accounts. Ito na ang simula, Leandra, mahinahong sabi ni Gabriel habang tinitignan ang kanyang mga lagda. Mula sa araw na ito, ang lahat ng malalaking transaksyon ay mangangailangan na ng iyong personal na kumpirmasyon. Ang supplementary cards ni Marco at ng iyong biyenan ay magkakaroon na ng limitasyon na hindi nila inaasahan. Tumango si Leandra. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmado, ngunit malalim na lawa. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting paglamig ng mundong kinatatayuan nila, Gabriel. Gusto kong malaman nila na ang luho nilang tinatamasa ay hiram lamang. Nang makauwi si Leandra, sinalubong siya ng isang mapagmataas na Marco. Nakabihis ito ng kanyang mamahaling suit at tila nagmamadali. Leandra, aalis ako. May mahalagang business dinner ako kasama ang mga investors. Siguraduhin mong handa ang lahat ng kailangan ko bukas pagbalik ko. Utos nito habang hindi man lang tumitingin sa kanyang asawa. Business dinner o petsa kasama si Stella? Tanong ng isipan ni Leandra. Ngunit ang lumabas sa kanyang mga labi ay, sige Marco, mag-ingat ka. Lumipas ang ilang oras at habang si Leandra ay tahimik na nagbabasa sa kanilang sala, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa bangko. Ang card ni Marco ay sinubukang gamitin sa isang napakamahal na French restaurant. Ngunit ang transaksyon ay declined. Hindi nagtagal. Uminit ang kanyang telepono sa sunod-sunod na tawag mula kay Marco. Hinayaan niya itong tumunog ng ilang beses bago niya ito sinagot ng may pekeng pag-aalala. Hello, Marco? Bakit ka napatawag? May problema ba? Malumanay na tanong ni Leandra. Anong nangyayari, Leandra? Bakit hindi gumagana ang card ko? Napahiya ako sa harap ng mga kliyente ko. Ang sabi ng waiter, decline daw ang transaksyon ko. Galit na bulyaw ni Marco sa kabilang linya. Naririnig ni Leandra ang ingay ng mga kubyerto sa background at ang mahinang boses ng isang babae na tila nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ha? Paano nangyari yun? Baka naman may problema lang sa sistem ng bangko, Marco. O kaya naman ay naubos na ang credit limit mo para sa araw na ito. Alam mo namang dumarami ang gastusin natin diyan sa bahay dahil sa mga charity events ni Mommy. Sagot ni Leandra. Ang kanyang tinig ay puno ng inosenteng pagtataka. Imposible! Ayusin mo ito ngayon din. Nakakahiya, Leandra. Nakatingin sa akin ang lahat. Sigaw ni Marco bago nito padabog na ibinaba ang telepono. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandra. Naibaba na niya ang kanyang telepono at muling binalikan ang kanyang binabasa. Alam niya ang pakiramdam ng mapahiya
Ang pakiramdam ng maliitin dahil iyon ang ipinaranas sa kanya ni Marco sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay nagsisimula na ring umikot para sa kanya. Kinabukasan, si Doña Carmen naman ang nagpasabog ng galit sa loob ng bahay. Galing ito sa isang shopping spree sa Greenbelt, ngunit umuwi itong walang bitbit na kahit anong paper bag. Leandra! Ano itong naririnig ko kay Marco na may problema ang mga accounts natin? Sinubukan kong bumili ng bagong designer bag para sa party ni Mrs. Santiago, pero hindi rin tinanggap ang card ko. Napahiya ako sa harap ng mga sales clerks. Bulyaw ng matanda habang pabalibag na inilalagay ang kanyang mamahaling payong sa sofa. Mami, baka po nagkaroon lang ng kaunting aberya sa security ng bangko. Sabi ni Gabriel, ang ating family lawyer. Kailangan daw nating maging maingat dahil may mga ulat ng identity theft sa mga accounts na katulad ng sa atin. Paliwanag ni Leandra habang nag-aabot ng isang baso ng malamig na tubig sa kanyang biyanan. Huwag po kayong mag-alala. Titingnan ko po kung anong magagawa ko. Ininom ni Doña Carmen ang tubig ng mabilisan. Ang kanyang muka ay namumula pa rin sa galit. Siguraduhin mo lang, hindi ko mapapalampas ang ganitong kahihiyan. Isang De Vega. Tinatanggihan sa tindahan, napakababa ng tingin nila sa atin. Sa kabila ng ingay at galit sa loob ng bahay, nanatiling matatag ang loob ni Leandra. Sa bawat declined na transaksyon, sa bawat kahihiyang nararanasan nila, nararamdaman ni Leandra ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sariling lakas. Nang hapong iyon, muling nagkita sina Leandra at Gabriel sa isang tahimik na parke. Nakaupo sila sa isang bench sa ilalim ng malaking puno ng nara. Iniabot ni Gabriel ang isang maliit na folder kay Leandra. Ito ang mga record ng mga accounts na ginagamit ni Marco para sa apartment ni Stella. Dahil sa ginawa mong paglimit sa kanyang card, napilitan siyang kumuha ng pondo mula sa ibang source. At doon siya nagkamali, Leandra. Paliwanag ni Gabriel, ginamit niya ang pirma ng tatay mo sa isang lumang dokumento upang mag-withdraw ng pera. Ito ay falsification of documents. Nanlamig ang mga kamay ni Leandra. Ang kanyang asawa ay hindi lang pala isang taksil, kundi isang kriminal na handang gamitin ang pangalan ng kanyang yumaong ama para sa sariling interes. Gabriel! Gusto ko nang tapusin ito, bulong ni Leandra. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa mga batang naglalaro na tila walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundo. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Leandra, isang maingat at magalang na haplos na nagpapadama ng suporta. Kaunting tiis na lang, Leandra. Hayaan nating silang gumawa ng sarili nilang bitag. At kapag handa na ang lahat, wala na silang matatakbuhan. Nabalik ang diwa ni Leandra nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Salamat sa mga perlas, Leandra. Bagay na bagay sa akin, sabi ni Marco. Huwag ka nang umasa na babalik pa siya sa'yo. Kasunod ng text ay isang litrato ni Stella na nakangiti ng matamis habang suot ang tsuya ng perlas ng kanyang ina. Ang bawat butil ng perlas ay tila sumisigaw ng saklolo sa loob ng screen ng kanyang cellphone. Ang bawat butil ng perlas na nakita ni Leandra sa screen ng kanyang cellphone ay tila mga patak ng asidong tumatagos sa kanyang balat. Ang kanyang ina, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tapat, ay ninakawan ng dangal sa pamamagitan ng pagpapasuot ng kanyang huling alaala sa isang babaeng sumisira sa tahanan ng kanyang anak. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, nanatiling tahimik si Leandra habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumila na. Ngunit ang dilim ng gabi ay tila mas naging makapal. Ramdam ni Gabriel ang bigat ng katahimikan ni Leandra. Gusto niyang hawakan ang kamay nito. Gusto niyang sabihing handa siyang bawiin ang mga perlas na yon sa kahit anong paraan. Ngunit alam niyang kailangan ni Leandra ang puwang upang makahinga. Leandra, huwag mong hayaang kainin ka ng galit na ipinapadala nila. Mahinahon na, sabi ni Gabriel
habang dahan-dahang itinigil ang sasakyan sa tapat ng gate ng mga De Vega. Iyon ang gusto nila, ang makita kang mawala sa sarili. Huminga ng malalim si Leandra at lumingon kay Gabriel. Hindi ako mawawala sa sarili, Gabriel. Ngayon ko lang nahanap ang sarili ko. Salamat sa paghatid. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ang amoy ng mamahaling insenso na palaging ipinapatirik ni Doña Carmen sa harap ng kanyang mga altar ay sumalubong sa kanya. Isang kabalintunaan, ang amoy ng kabanalan sa loob ng isang bahay na puno ng kasinungalingan. Nakaupo ang kanyang biyenan sa sala, may hawak na listahan at tila masusi itong pinag-aaralan. Nandyan ka na pala, Leandra, sabi ni Doña Carmen nang hindi tumitingin. Inilista ko na ang mga kailangan para sa ika-60 kaarawan ko sa susunod na buwan. Gusto ko ng isang malaking fiesta. Imbitado ang lahat ng mga kagalang-galang na pamilya sa Manila. At syempre, ikaw ang maglalabas ng pondo para rito. Lumapit si Leandra at tumayo sa harap ng kanyang biyenan. Mami, hindi ba't masyadong magarbo iyon? Kaka-check ko lang ng mga accounts natin at medyo malaki na ang nagagastos natin nitong mga nakaraang buwan. Dito na nag-angat ng tingin si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng kanyang makapal na makeup. At kailan mo pa ako kinwestiyon? Sa mga gastusin ko, Leandra? Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa pamilyang ito? Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa pangungulila sa bahay ng mga magulang mo. Ang perang yon ay para sa dangal ng mga De Vega. At ang dangal ko ay dangal din ni Marco. Naiintindihan ko po, Mami, sagot ni Leandra. Ang boses ay nananatiling mahinahon at mapagkumbaba. Sige po, itutuloy natin ang plano nyo. Gagawin nating hindi makakalimutan ang gabing iyon. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Masama ang timpla ng kanyang mukha. Marahil ay dahil pa rin sa nangyaring insidente sa restaurant. Leandra, halika rito! Sigaw nito habang naglalakad patungo sa kusina. Sumunod si Leandra nang walang kibo. Pagdating sa kusina, hinarap siya ni Marco nang may puot. Ano bang nangyayari sa mga accounts ko? Sinubukan kong mag-withdraw kanina para sa down payment ng isang investment, pero kailangan daw ng verification mo. Ano ako? Bata na kailangang magpaalam sa asawa. Marco, ang sabi ng bank manager, kailangan lang nating maging maingat dahil sa laki ng mga lumalabas na pondo. Para rin ito sa seguridad natin. Paliwanag ni Leandra. Habang dahan-dahang inililigpit ang mga gamit sa counter, hinawakan ni Marco ang braso ni Leandra ng mahigpit, isang kilos na nagpakita ng kanyang kawalan ng pasensya. Security? O gusto mo lang akong kontrolin? Tandaan mo, Leandra, asawa lang kita. Ako ang lalaki sa bahay na ito. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanya nyo. Huwag mong subukang ipahiya ako muli dahil baka malimutan ko kung sino ka sa buhay ko. Tinitigan ni Leandra ang mga mata ni Marco. Sa loob ng 5 taon, ang mga matang ito ang naging mundo niya. Ngunit ngayon, ang nakikita niya lang ay isang lalaking puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Hinding-hindi ko makakalimutan kung sino ka, Marco. At hinding-hindi ko rin makakalimutan kung sino ako. Padabog na binitawan ni Marco ang braso ni Leandra at lumabas ng kusina. Pag-akyat ni Leandra sa kanilang silid, muli niyang binuksan ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang litratong ipinadala ni Stella. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa imahe ng mga perlas sa screen. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang plano. Isang plano na gagamit sa mismong fiesta ni Doña Carmen bilang entablado ng kanilang pagbagsak. Kung gusto nila ng isang gabi na hindi makakalimutan, ibibigay niya iyon sa kanila. Kinuha ni Leandra ang isang maliit na notebook at nagsimulang magsulat ng mga pangalan ng mga taong alam niyang magsisilbing mga saksi sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusulat, isang alaala ang biglang sumagi sa kanya. Isang lumang dokumento na binanggit ni Gabriel. Isang dokumento na sadyang itinago ng kanyang ama bago ito mamatay. Ano nga ba ang nilalaman ng dokumentong yon?
At bakit tila takot si Marco na mahanap ito ni Leandra? Habang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, si Leandra ay nanatiling gising. Ang kanyang isipan ay abala sa paghabi ng mga susunod na hakbang. Sa labas, ang hangin ay muling umiihip ng malakas. Tila nagbabadya ng isang bagyong hindi kayang pigilan ng kahit sinong De Vega. Ang bawat lagda ni Leandra sa mga papeles na inihanda ni Gabriel ay tila isang dahan-dahang pagpipi sa lalamunan ng mga taong umuubos sa kanya. Sa loob ng maliit at tago nilang opisina, ang tanging maririnig ay ang gasgas ng pluma sa papel at ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Ito na ang huling hakbang para sa linggong ito, Leandra, sabi ni Gabriel habang tinitignan ang mga dokumento. Lahat ng supplementary cards na hawak ni na Marco at Doña Carmen ay meron na ngayong hard limit. Sa sandaling lumampas sila sa itinakdang halaga, kusa itong hihinto. At ang tanging paraan para ma-override iyon ay ang personal mong lagda. Tumingin si Leandra kay Gabriel. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng kaibigan, ngunit naroon din ang katapatan na matagal na niyang hindi nakikita sa ibang tao. Napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Leandra. Dahan-dahan niyang inabot ang isang baso ng mainit na tsaa at inilapit ito sa dalaga. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo. Isang mabilis, ngunit mainit na dampi na naghatid ng kakaibang kaba at kapanatagan sa dibdib ni Leandra. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Bulong ni Leandra. Nandito lang ako, Leandra. Palagi. Sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi niya magawang bigkasin ng buo. Habang nangyayari ang tahimik na sandaling iyon, sa isang mamahaling restaurant sa Makati, ibang-iba ang eksenang kinakaharap ni Marco. Kasama niya si Stella, na nakasuot ng isang makinang na itim na bestida at suot pa rin ang ninakaw na perlas. Katatapos lang nilang kumain ng isang marangyang hapunan at handa na si Marco na ipakita ang kanyang pagiging galante. Inabot ni Marco ang kanyang gintong credit card sa waiter nang may malapad ng ngiti. Ngunit paglipas ng ilang minuto, bumalik ang waiter na may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha. Sir, pasensya na po. Declined po ang card ninyo. Mahinahong sabi ng waiter, sapat na para marinig ng mga tao sa katabing lamesa. Nawala ang nangiti ni Marco. Ano? Imposible. Subukan mo ulit. Baka sira lang ang machine nyo. Muling sinubukan ng waiter, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Naramdaman ni Marco ang init na dumadaloy sa kanyang mukha habang napapansin ang mapanuring tingin ng ibang mga customer. Si Stella naman ay nagsimulang mabalisa. Ang kanyang kaninang masayang mukha ay napalitan ng inis. Marco, ano ba? Nakakaya naman ito. Pabulong na reklamo ni Stella habang pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang bag. Sa huli, napilitan si Marco na gamitin ang kanyang natitirang cash at ang isang maliit na card na bihira niyang gamitin. Ngunit kulang pa rin ito para sa laki ng kanilang bill. Ang kahihiyang naramdaman ni Marco sa gabing iyon ay tila isang lason na unti-unting sumisira sa kanyang bilib sa sarili. Pag-uwi ni Marco sa bahay, sinalubong siya ng isang galit na Doña Carmen. Marco, anong nangyayari sa mga accounts natin? Sinubukan kong bayaran ang gown na ipapagawa ko para sa party ko, pero pati ang card ko ayaw gumana. Sinabihan pa ako ng modista na baka wala na tayong pondo. Bulyaw ng matanda habang pabalibag na inilapag ang kanyang mamahaling bag sa sofa. Lumabas si Leandra mula sa kusina. Suot ang kanyang apron at may hawak na basahan, ang larawan ng isang masunuring asawa at mena. May problema po ba, Mami? Marco? Bakit parang mainit ang ulo nyo? Leandra! Tawagan mo ang bangko ngayon din. Bakit nagkakaganito ang mga cards? Sigaw ni Marco. Ang kanyang galit ay ibinubunton sa tanging taong akala niya ay kontrolado niya. Sige po, itatanong ko kay Gabriel bukas. Baka po may kinalaman ito sa auditing na ginagawa sa kumpanya dahil sa mga huling transaksyon mo, Marco.
Sagot ni Leandra nang may pekeng pag-aalala sa boses. Napatigil si Marco. Ang pagbanggit sa auditing ay naghatid ng takot sa kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng magreklamo ng husto dahil alam niyang may mga ginawa siyang hindi legal sa pondo ng kumpanya. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na, pumasok si Leandra sa library ng kanyang ama. Hinanap niya ang isang lihim na compartment sa ilalim ng desk na tanging siya lang ang nakakaalam. Doon, nahanap niya ang isang lumang susi. Isang susi na hindi niya alam kung para saan, hanggang sa maalala niya ang isang lumang safety deposit box na binanggit ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay. Habang hawak ang susi, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Alam ko ang ginagawa mo, Leandra. Huwag mong akalain na mananalo ka sa larong ito. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang lalaki. Ngunit hindi ito si Marco. Ang misteryong ito ay tila mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng tahimik na library ay tila isang babala para kay Leandra. Hawak pa rin niya ang misteryosong susi. Ang malamig na metal nito ay tila humihingi ng katarungan. Ang boses ng lalaking nagbanta sa kanya sa telepono ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang paalala na ang kanyang nilalakaran ay isang mapanganib na tulay. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang kanyang loob. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga ay binuwawag ng isang madulang pangyayari. Habang naghahanda ng almusal si Leandra, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa itaas, kasunod ang hysterical na sigaw ni Marco. Leandra, tulong! Si Mami, hindi makahinga. Mabilis na tumakbo si Leandra paakyat sa kwarto ni Doña Carmen. Doon, nakita niya ang kanyang biyenan na nakahiga sa sahig, hawak ang kanyang dibdib, at tila hirap na hirap sa paghinga. Ang mukha ni Marco ay putlang-putla habang pilit na itinatayo ang kanyang ina. Tumawag ka ng ambulansya, Leandra. Ano ba, nakatunganga ka lang diyan? Bulyaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng sisi at galit. Dinala si Doña Carmen sa pinakamahal na ospital sa lungsod. Sa loob ng pribadong silid, habang nakakabit ang mga monitor at oxygen mask, ang atmosfera ay puno ng tensyon. Dumating ang doktor at kinausap sila sa labas. Kailangan nating isagawa ang ilang serye ng tests. Masyadong mataas ang kanyang blood pressure at may nakikita kaming komplikasyon sa kanyang puso. Pero higit sa lahat, kailangan niya ng matinding pahinga at iwasan ang anumang uri ng stress. Paliwanag ng doktor. Nang makaalis ang doktor, hinarap ni Marco si Leandra ng may pait. Nakikita mo na ba ang ginagawa mo? Ang paghihigpit mo sa pera? Ang pakikipag-away mo sa amin? Iyan ang pumatay sa kalusugan ni Mommy. Kung may mangyaring masama sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad. Nanatiling tahimik si Leandra. Nilapitan niya ang kanyang biyenan at maingat na pinunasan ang noo nito ng basang bimpo. Tumingin siya sa mukha ni Doña Carmen, ang mukhang palaging nangungutya sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit, naroon pa rin ang bahagi ni Leandra na gustong maawa. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling mapagmatiyag. Isang gabi, habang tulog si Marco sa sofa ng ospital, napansin ni Leandra na dahan-dahang imulat ni Doña Carmen ang kanyang mga mata. Walang ibang tao sa silid kundi silang dalawa. Nakita ni Leandra kung paano kinuha ng matanda ang kanyang cellphone mula sa ilalim ng unan at may mabilis na tinawagan. Stella, huwag kang mag-alala. Konting drama lang ito para mapilitan si Leandra na ibenta ang lupain niya sa probinsya. Kapag nakuha na natin ang pera, itutuloy natin ang party. Siguraduhin mo lang na handa na ang lahat ng kailangan ni Marco. Pabulong na sabi ni Doña Carmen. Ang boses ay malakas at malinaw, malayo sa boses ng isang taong malapit ng mamatay. Naniga si Leandra sa gilid ng kurtina. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang laso na dahan-dahang pumatay sa huling bahid ng awa sa kanyang puso. Ang sakit na nararamdaman niya
ay napalitan ng isang nakabibinging galit. Ginagamit nila ang kanyang konsensya at ang kanyang pagmamahal sa pamilya upang muli siyang lokohin at pagnakawan. Kinabukasan, kinausap siya ni Marco sa cafeteria ng ospital. Leandra, kailangan ni Mommy ng operasyon sa ibang bansa. Malaki ang magagastos natin. Wala na tayong ibang mapagkukunan kundi ang lupain mo sa Batangas. Benta mo na yon, please, para naman ito sa kaligtasan ni Mommy. Tiningnan ni Leandra si Marco nang diretso sa mga mata. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya, Marco. Alam mo yan. Salamat, Leandra. Alam ko namang mabuti kang tao. Sagot ni Marco. Tila nabunutan ng tinik. Habang hindi niya alam na ang bawat salita niya ay lalong nagpapabaon sa kanya sa hukay na hinuhukay ni Leandra. Palihim na tinawagan ni Leandra si Gabriel. Nagkita sila sa chapel ng ospital, isang lugar na puno ng mga taong humihingi ng milagro. Ngunit para kay Leandra, ang kailangan niya ay hindi milagro, kundi katarungan. Gabriel, nakuha ko na ang pruweba. Nagpapanggap lang siya. Pabulong na sabi ni Leandra habang iniabot ang recorder ng kanyang cellphone kung saan naitago niya ang pag-uusap ni Doña Carmen at Stella. Nakita ni Leandra ang pagngangalit ng panga ni Gabriel habang nakikinig. Napakasama nila, Leandra. Hindi ko akalaing aabot sila sa ganito. Pero huwag kang mag-alala. Nakuha ko na rin ang medical records niya mula sa isang insider. Walang sakit sa puso ang biyenan mo. Ang tanging sakit niya ay ang labis na kasakiman. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Leandra. Isang kilos na naghatid ng matinding init sa gitna ng malamig na chapel. Handa na ang mga papeles para sa pagbawi ng kumpanya, pero kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon. Hayaan nating isipin nila na panalo sila. Ang fiesta, sabi ni Leandra, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Sa gabi ng kanyang kaarawan, doon natin tatapusin ang lahat. Habang pabalik si Leandra sa silid ni Doña Carmen, nakita niya ang kanyang biyenan na muling nagpapanggap na hirap sa paghinga nang makita siyang pumasok. Lumapit si Leandra at hinawakan ng kamay ng matanda. Isang plastik na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Huwag po kayong mag-alala, Mami. Ibibigay ko po sa inyo ang selebrasyong nararapat para sa inyo. Isang gabi na hinding-hindi niyo malilimutan. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ay nagsisimulang magdilim. Tila naghahanda para sa isang malaking pagtatanghal kung saan ang bawat maskara ay malalaglag at ang bawat lihim ay mabubunyag. Ang bawat hakbang ni Leandra palabas ng ospital ay tila pag-iwan sa huling bahagi ng kanyang pagiging marupok. Ang hanging panggabi ay dumaan sa kanyang balat, malamig at mapait. Ngunit mas malamig ang determinasyong nanahan sa kanyang puso. Alam niya na sa mga sandaling ito, iniisip ni na Marco at Doña Carmen na muli nilang napaikot ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Reyes. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan na punong-puno ng tensyon. Sa loob ng library, naghihintay si Marco habang may hawak na baso ng alak. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng pag-aalala para sa ina, kundi ng pagkainip para sa pera. Nakausap mo na ba si Gabriel tungkol sa pagbebenta ng lupa sa Batangas, Leandra? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang utos na binalutan ng pekeng tamis. Inaayos na niya ang mga dokumento, Marco. Pero kailangan ng kaunting panahon para sa appraisal at sa mga legal na papeles. Alam mo namang mahigpit ang mga kumpanyang gustong bumili noon. Mahinahong sagot ni Leandra habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang bag sa mesa. Lumapit si Marco at hinawakan ang magkabilang balikat ni Leandra. Salamat, mahal. Ginagawa natin ito para kay Mommy. Kapag nakuha na natin ang pondo, maipapa-opera na natin siya at maibabalik ang lahat sa normal. Magiging masaya na ulit tayo, pangako. Tumingin si Leandra sa mga mata ni Marco, ang mga matang puno ng kasinungalingan. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw na alam niya ang lahat, na narinig niya ang tawag ni Doña Carmen kay Stella. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik.
Sana nga, Marco. Sana nga ay maging masaya na tayo pagkatapos nito. Kinabukasan, isang milagro ang nangyari sa ospital. Biglang bumuti ang pakiramdam ni Doña Carmen. Sabi ng mga doktor, ito ay dahil sa positibong balita na natanggap niya. Pinayagan na siyang umuwi at ang unang ginawa ng matanda pagtapak sa bahay ay ang muling mang-insulto at mag-utos. Leandra, ihanda mo na ang listahan ng mga catering services. Gusto ko yung pinaka-high-end. At huwag mong kalilimutan na mag-order ng mga sariwang bulaklak mula sa Holland. Hindi pwedeng maging mukhang mura ang party ko. Bulyaw ni Doña Carmen habang nakaupo sa kanyang paboritong silya. Tila ba hindi ito ang taong kamamatay lang sa atake kahapon? Opo, Mami. Lahat ng gusto niyo ay masusunod. Sagot ni Leandra habang abala sa pag-aayos ng mga gamit sa sala. Habang naglilinis, tumunog ang cellphone ni Leandra. Isang notification mula sa kanyang private investigator. Isang video link ang ipinadala nito. Nang buksan niya ang video, nakita niya sina Marco at Stella sa loob ng bagong bahay na binili ni Marco. Nagtatawanan sila habang pinipili ang mga gamit na ilalagay sa kwarto. Dito tayo matutulog kapag wala na ang boring mong asawa, Marco, sabi ni Stella sa video, habang hinahaplos ang pisngi ni Marco. Kaunting tiis na lang, babe. Malapit na nating makuha ang pera mula sa lupa niya. Pagkatapos noon, wala na siyang silbi sa atin. Sagot ni Marco, bago nito hinalikan si Stella. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Marco ay tila mga punyal na bumaon sa kaluluwa ni Leandra. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan. Ang ebidensyang ito ang magsisilbing huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Isang hapon, pumunta si Gabriel sa ancestral house ng mga Reyes, kung saan pansamantalang nananatili si Leandra upang mag-asikaso ng mga gamit. Naupo sila sa lumang beranda na paliligiran ng mga puno ng mangga na itinanim pa ng kanyang ama. Doon, naramdaman ni Leandra ang tunay na kapayapaan. Nakuha ko na ang lahat ng ebidensya ng falsification of documents ni Marco. Leandra, hindi lang pera ang ninakaw niya, kundi pati ang mga pirma ng tatay mo para mailipat ang ilang assets sa pangalan ni Doña Carmen. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng galit na pilit niyang pinapakalma. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng tulong mo, sabi ni Leandra habang nakatingin sa papalubog na araw. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Leandra, isang maingat at magalang na hawak na nagpadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Hindi mo kailangang magbayad, Leandra. Ang makita kang malaya at masaya, sapat na sa akin iyon. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Naroon ang isang pangako ng bagong simula, isang pag-asang matagal nang nawala sa buhay ni Leandra. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang tumunog ang telepono ni Gabriel. Ano? Sigurado ka ba? Tanong ni Gabriel sa kausap sa kabilang linya. Nagbago ang kanyang ekspresyon, naging seryoso at tila nababahala. Anong problema, Gabriel? Tanong ni Leandra. Nalaman ko na hindi lang pala tayo ang nagmamasid kay Marco, Leandra. May mga pinagkakautangan siya, mga taong delikado, at mukhang ginamit niya ang lupa mo bilang kolateral ng hindi mo alam. Kung hindi natin mabilis na mababawi ang lahat, baka pati ang buhay mo ay malagay sa panganib, babala ni Gabriel. Nanigas si Leandra. Ang akala niyang simpleng pagnanakaw ay nauwi na sa isang mapanganib na laro ng buhay at kamatayan. Ang bawat salitang binitiwan ni Gabriel ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Leandra. Ang akala niyang simpleng paghihiganti para sa isang nasirang puso at ninakaw na yaman ay naging isang laban para sa kanyang sariling buhay. Ang lupaing minana niya sa kanyang mga magulang na sa gisag ng kanilang pagmamahal at pagsisikap ay ipinain ng kanyang sariling asawa sa mga taong walang kinikilalang batas. Ano ang gagawin natin, Gabriel? Tanong ni Leandra.
Ang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon. Ang malamig na bakal ng kanyang determinasyon ay pansamantalang napalitan ng takot. Huwag kang mag-alala, Leandra. Hindi kita pababayaan. Mariing sagot ni Gabriel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Magpapadala ako ng security sa'yo. Hindi ka na maaaring mag-isang lumabas. At kailangan nating bilisan ang pagbawi sa lupa bago pa ito tuluyang makuha ng mga taong yon. Sa loob ng De Vega Mansion, ang lahat ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na fiesta. Si Doña Carmen, na walang kamalay-malay sa panganib na dala ng kanyang anak, ay abala sa pag-uutos sa mga katulong. Siguraduhin ninyong malinis ang bawat sulok ng bahay na ito. Darating ang mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas, hindi tayo pwedeng mapahiya. Sigaw niya habang sinusuri ang isang sample ng table napkin. Lumapit si Marco kay Leandra na nooy nakatayo sa may bintana. Kumusta na ang pagbebenta ng lupa? Pinipilit na ako ng mga business partners ko. Kailangan na nila ang pera. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Tumingin si Leandra sa kanyang asawa. Ang business partners na tinutukoy nito ay ang mga taong handang pumatay para sa pera. Ngunit sa halip na kumprontahin ito, pinili ni Leandra na panatilihin ang kanyang maskara. Inabutan niya ito ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang kamay ay perpektong kalmado kahit na ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Malapit na, Marco. Konting tiis na lang. Isang hapon, habang si Leandra ay nasa isang department store upang bumili ng ilang mga gamit para sa party, isang perpektong dahilan upang makalabas ng bahay, naramdaman niya na may mga matang nakamasid sa kanya. Binaliwala niya ito sa simula, ngunit habang papunta siya sa parking lot, naging mas malinaw ang panganib. Isang itim at malaking van ang biglang humarang sa kanyang sasakyan. Bumukas ang pinto sa gilid nito at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi sila gumawa ng anumang marahas na kilos. Dahan-dahan lang silang lumapit sa bintana ng kotse ni Leandra. Kinatok ng isa sa mga lalaki ang salamin. Sa sobrang takot, hindi magawang kumilos ni Leandra. Mrs. De Vega? Tanong ng lalaki. Ang boses ay malamig at walang pakiramdam. Pinapasabi lang po ng aming boss na nauubos na ang kanyang pasensya. 1 linggo na lang ang natitira para bayaran ng asawa ninyo ang kanyang utang. Kung hindi, baka ang magandang lupa nyo sa Batangas ay maging sementeryo na ng pangarap nyo. Pagkatapos sabihin yon, bumalik ang mga lalaki sa kanilang van at mabilis na umalis. Iniwan si Leandra na nanginginig at nanlalamig sa loob ng kanyang kotse. Ang banta ay malinaw. Hindi ito isang biro. Nang makabawi ng lakas, mabilis niyang tinawagan si Gabriel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Gabriel, natagpuan nila ako. Ang boses ni Gabriel sa kabilang linya ay naging matigas na tila bakal. Nasaan ka? Huwag kang aalis dyan. Pupuntahan kita. Pagdating ni Gabriel, nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Leandra. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi maitago habang pinapakinggan ang kwento ng dalaga. Pagkatapos noon, dinala niya si Leandra sa isang ligtas na lugar, isang condominium unit na pagmamay-ari ng kanyang law firm. Hindi ka na babalik sa bahay na yon hanggat hindi natatapos ang lahat, Leandra. Masyado nang mapanganib, mariing sabi ni Gabriel. Ngunit umiling si Leandra. Ang kanyang takot ay muling napalitan ng isang matinding katapangan. Hindi, Gabriel. Kailangan kong bumalik. Kailangan nilang isipin na normal ang lahat, na wala akong alam. Ang fiesta ay itutuloy ayon sa plano. Doon ko sila wawasakin sa harap ng lahat ng taong hinahangaan nila. Habang si Leandra ay gumagawa ng kanyang mapanganib na desisyon, sa loob ng De Vega Mansion, masayang-masaya si Doña Carmen habang hawak ang isang listahan. Gawa sa ginto ang kanyang pluma habang nilalagyan ng check ang bawat pangalan ng mga bisitang nagkumpirma
ng kanilang pagdalo. Perfect! Kumpleto na ang mga VIP. Siguradong ito na ang magiging pinakamagarbong party ng taon. Bulong niya sa sarili habang hindi niya alam na ang party na kanyang pinapangarap ay siya ring magiging entablado ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang bahay ng mga De Vega ay naging isang malaking entablado. Ang bawat sulok ay naliligo sa abala at pagkukunwari. Naglalakihang mga flower arrangements ang nagsimulang dumating at ang mga mamahaling kurtina ay pinalitan upang bumagay sa tema ng Golden Jubilee na napili ni Doña Carmen. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leandra ay gumagalaw na tila isang anino, tahimik, masunurin at perpekto sa kanyang pagganap bilang isang abalang mena. Isang umaga, inabutan siya ni Doña Carmen sa may hardin. May hawak na isang mahabang listahan na tila isang scroll. Leandra, here's the final list of expenses. I want the Wagyu beef from Japan for the main course and make sure the champagne is Moet at Chandon, nothing less. Ayokong mapahiya sa mga bisita kong mayayaman. Kinuha ni Leandra ang listahan. Ang kanyang mga mata ay kalmadong dumaraan sa mga numerong magpapatumba sa isang maliit na kumpanya. Ngumiti siya. Isang ngingiting hindi nakikita ng kanyang biyenan ang lamig sa likod nito. Opo, Mami. Masusunod po ang lahat ng gusto ninyo. Ako na po ang bahala sa lahat. Ngunit sa halip na basta na lang maglabas ng pera, tinawagan ni Leandra ang isang event organizer na inirekomenda ni Gabriel. Isang kumpanyang kilala, hindi lang sa kanilang galing, kundi pati na rin sa kanilang discreetness at high-tech na kagamitan. Sila ang inatasan niyang mag-asikaso ng lahat, mula sa pagkain hanggang sa mga ilaw at sound system. Habang abala sa pakikipag-usap sa organizer, isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone. Galing ito sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam na alam niya kung sino ang nasa likod nito. Isang litrato ni Marco at Stella, magkayakap sa isang magandang beach resort sa Palawan. Ang caption, "Enjoying the view? Wish you were here. Not, he's all mine now. Malapit ka nang maging basura." Tinitigan ni Leandra ang litrato. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado. Hindi na siya nasasaktan. Ang nararamdaman niya ay isang uri ng awa. Awa para sa isang babaeng akala ay nanalo na. Ngunit hindi alam na ang premyo ay isang lalaking walang dangal. Kalmado niyang isinave ang litrato sa isang folder sa kanyang laptop na may pangalang Mommy's Birthday Presentation. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na may daladalang maleta. Leandra, kailangan kong umalis. May biglaang business conference sa Cebu. I'll be back just in time for the party, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. Alam ni Leandra na kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ang conference ay isang dahilan lamang upang makasama si Stella sa huling pagkakataon bago ang malaking araw nila. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa habang nag-aayos ito ng gamit. Tinulungan niya itong itupi ang kanyang mga damit. Isang gawain na dati niyang ginagawa ng may pagmamahal. Hinaplos niya ang tela ng mga polo na dati niyang pinaplansa. Ngayon, para na lamang siyang nag-aayos ng mga gamit ng isang estranghero, isang multo sa kanyang nakaraan. Habang nakatalikod si Marco, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Tinitigan niya ito sandali, ang simbolo ng mga pangarap na naging bangungot. Maingat niya itong inilagay sa ibabaw ng kanyang vanity table sa isang lugar na siguradong makikita nito. Isang maputlang marka ang naiwan sa kanyang daliri. Ang bakas ng isang rehas na bakal na sa wakas ay pinakawalan na niya. Mag-iingat ka, sabi ni Leandra. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pagkaalis ni Marco, isang huling gawain ang inasikaso ni Leandra. Kumuha siya ng isang maganda at mamahaling stationery paper. Nagsulat siya ng isang formal na imbitasyon at ipinadala ito sa pamamagitan ng isang special courier. Ang imbitasyon
ay para sa mga magulang ni Stella, isang kagalang-galang na pamilya mula sa probinsya na walang kaalam-alam sa mga ginagawa ng kanilang anak. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa malaking bahay, napadaan si Leandra sa silid ni Doña Carmen. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na may kausap sa telepono. Oo, Stella, Hija, siguraduhin mong maganda ka sa gabing iyon. Suotin mo yung perlas na ibinigay ko sa'yo, ha? Sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng mga importante at mayayamang tao, ipapakilala kita. Sasabihin ko sa kanila na ikaw ang nag-iisang reyna sa buhay ni Marco. Ang tunay na may bahay ng anak ko. Nakatayo si Leandra sa dilim ng pasilyo, hindi kumikilos. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang huling pagtulak sa kanya mula sa bingit ng pagdududa. Ngayon, sigurado na siya. Ang gabi ng fiesta ay hindi lang magiging isang celebration. Ito ay magiging isang paghuhukom. Ang bisperas ng fiesta ay tila isang malalim na paghinga bago ang isang malakas na sigaw. Ang buong bahay ay naliligo sa mga huling detalye ng paghahanda. Ang mga waiters ay nag-aayos ng mga kubyertos. Ang mga florists ay naglalagay ng mga sariwang bulaklak sa bawat mesa. At ang sound system ay sinusubukan sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng mahihinang classical music. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leandra ay nanatiling isang larawan ng katahimikan at kontrol. Kinahapunan, dumating si Gabriel sa bahay. Hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang kaalyado. Dala niya ang isang itim na briefcase na naglalaman ng mga huling sandata ni Leandra para sa laban mamayang gabi. Nagkita sila sa library, ang tanging lugar sa bahay na hindi pa napapasok ng ingay ng paghahanda. Handa na ang lahat, Leandra, sabi ni Gabriel habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa briefcase. Nandito ang lahat ng ebidensya, ang mga pekeng medical records ni Doña Carmen, ang mga bank statements na nagpapatunay ng paglilipat ni Marco ng pondo patungo sa mga accounts ni Stella, ang kopya ng titulo ng bahay na binili niya para sa kanya, at higit sa lahat, ang mga papeles na nagpapatunay ng falsification of documents. Nandito na rin ang divorce papers na kailangan mo lang pirmahan. Tinitigan ni Leandra ang mga dokumento. Ang bawat papel ay tila isang pahina sa kanyang masakit na nakaraan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay magiging mga pahina rin ng kanyang paglaya. Handa ka na ba? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga sa katatagan ng babaeng nasa harap niya. Tumango si Leandra, isang matatag at hindi nag-aalinlangang tango. Masanda pa ako kaysa sa inaakala mo, Gabriel. Bago umalis, iniabot ni Gabriel ang isang maliit na USB drive. Ito ang presentation. I-play mo lang ito kapag oras na. At tandaan mo, Leandra, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako sa labas, kasama ang security team. Isang tawag mo lang, papasok kami. Nang gabing iyon, dumating si Marco mula sa kanyang business trip sa Cebu. Ang kanyang mukha ay masaya at puno ng kumpiyansa, dala ng ilang araw na pagpapakasaya kasama si Stella. Nagdala pa ito ng isang maliit na kahon ng pasalubong para kay Leandra. Para sa'yo, mahal. Para naman hindi mo masabing nakalimutan kita, sabi ni Marco habang inaabot ang kahon na naglalaman ng isang murang kwintas na gawa sa shell. Tiningnan ni Leandra ang kwintas. Dati, ang kahit anong maliit na regalo mula kay Marco ay magdudulot ng ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay pagkasuklam. Tinanggap niya ito ng may pekeng ngiti. Salamat, Marco. Napakabuti mo talaga. Kinaumagahan, ang araw ng fiesta, ang buong mansyon ay nagising sa tunog ng masayang musika. Ang mga bisita ay magsisimulang dumating anumang oras. Umakyat si Leandra sa kanyang silid upang maghananda. Sa halip na magsuot ng simpleng damit na nakasanayan sa kanya ng lahat, pumili siya ng isang matapang na kasuotan, isang mahabang bestida na kulay pula.
tila kulay ng dugo at ng apoy. Ito ang kulay na minsan nang sinabi ni Marco na masyadong agaw pansin para sa isang asawa. Naglagay siya ng manipis na pulang lipstick at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang dating Leandra na laging nakayuko at takot. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Habang nag-aayos siya, napansin niya ang isang malaking kahon na nakabalot sa gintong papel, nakalagay sa gitna ng kanilang sala sa ibaba. Isang maagang regalo para kay Doña Carmen mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Nang matapos siyang mag-ayos, bumaba siya sa hagdanan. Ang kanyang pagbaba ay tila isang grand entrance. Ang lahat ng mga katulong at staff ng event ay napahinto at napatingin sa kanya, nabighani sa kanyang kakaibang ganda at aura. Si Doña Carmen, na abala sa pag-uutos, ay napakunot ang noo nang makita siya. "Ano yang suot mo, Leandra? Bakit ganyan ka kakulay? Para kang sasali sa isang parada." Puna ng matanda. Ngumiti lang si Leandra. "Para naman po maiba, Mami. Espesyal ang araw na ito, hindi po ba?" Sakto namang bumukas ang malaking pinto ng mansion. Pumasok ang mga unang bisita. Suot ang kanilang mga eleganteng kasuotan. Kasunod nila, isang babae ang pumasok na tila isang bituin, si Stella. Nakasuot ito ng isang puting bestida na halos kapareho ng isang wedding gown at sa kanyang leeg, buong pagmamalaking nakasabit ang ninakaw na perlas ng ina ni Leandra. Ang Grand Hall ng De Vega Mansion ay napuno ng halakhak, bulungan at tunog ng mga kopitang nag-uumpugan. Ang mga pinakamayayamang pangalan sa lipunan ay naroon, nagpapakitang gilas sa kanilang mga mamahaling damit at alahas. Si Doña Carmen, ang reyna ng gabi, ay abot langit ang nangiti habang nililibot ang kanyang mga bisita. Ang bawat papuri ay tila musika sa kanyang pandinig. "Napakaganda ng iyong tahanan, Carmen, at ang iyong anak. Si Marco, napakagwapo at matagumpay," sabi ng isang matronang may suot na diamanteng kwintas. "Salamat, amiga. Yan ang bunga ng aming pagpapalaki. Isang tunay na De Vega," sagot ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Sa gitna ng lahat ng ito, si Leandra ay nanatiling isang tahimik na presensya. Sinadya niyang manatili. Sa isang sulok, pinagmamasdan ang lahat na tila isang direktor na naghihintay sa tamang cue. Nakita niya kung paano lantaran na hinahamak siya ni Doa Carmen, inuutusan na kumuha ng inumin o i-check ang catering na tila ba siya ay isa lamang sa mga staff ng party. Hindi siya tumutol. Bawat utos ay sinusunod niya ng may ngiti. Isang ngiting nagtatago ng isang napakalaking bagyo. Nakita niya rin sina Marco at Stella. Sa isang madilim na sulok malapit sa hardin, palihim na hinawakan ni Marco ang kamay ni Stella. Hinalikan niya ito ng mabilis, isang halik na puno ng pagnanasa at pangako. Ang hindi nila alam, isang maliit at nakatagong kamera na inilagay ng event organizer ni Leandra ay live na nagre-record ng kanilang bawat galaw. Mula sa itaas ng malaking hagdanan, sa isang maliit na balcony, pinapanood ni Leandra ang lahat ng ito sa isang tablet na hawak ni Gabriel. Nakatayo ito sa kanyang likuran, isang tahimik na bantay. "Nakuha mo ba?" tanong ni Leandra nang hindi inaalis ang tingin sa screen. "Bawat anggulo," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matatag. Nang dumating na ang oras para sa pinakahihintay na bahagi ng gabi, ang birthday speech, buong pagmamalaking kinuha ni Doña Carmen ang mikropono. Tumayo siya sa isang maliit na entablado na inihanda sa gitna ng hall. "Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa aking ika-60 kaarawan." Panimula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kababaang loob. "Ang gabing ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa aking nag-iisang anak, si Marco. Isang lalaking matagumpay, mapagmahal, at higit sa lahat, marunong pumili ng tamang babae na magiging katuwang niya sa buhay." Ang huling mga salitang iyon ay sinadya niyang sabihin
Habang nakatingin ng matalim kay Leandra, isang malinaw na insulto sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang talumpati, isang anino ang dahan-dahang bumaba mula sa hagdanan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Leandra. Ang kanyang pulang bestida ay tila apoy na gumagalaw sa gitna ng mga nakaputing dekorasyon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating sa tabi ng entablado. Mami, kung pwede po, bago nyo ipagpatuloy ang inyong talumpati, may inihanda po akong isang espesyal na regalo para sa inyo at para sa aking mapagmahal na asawa. Sabi ni Leandra, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para marinig ng lahat sa loob ng hall. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang nabiglang Doña Carmen. Ang pagkuha niya ay magalang, ngunit hindi nag-aalinlangan. Isang malinaw na simbolo ng pagbawi ng kapangyarihan. Napansin ng ilang matatandang bisita, mga kaibigan ng yumaong ama ni Leandra, ang kakaibang aura sa kanya. Kamukhang-kamukha niya si Don Ricardo ngayon, bulong ng isang matandang lalaki. Ang tindig ng isang tunay na Reyes. Tumingin si Leandra sa paligid. Ang kanyang mga mata ay isa-isang tinitignan ang mga mukha ng mga taong minsang yumuko sa kanyang ama, ngunit ngayon ay hinahamak siya. Tumingin siya kay Marco na nakatayo sa tabi ni Stella. Ang mukha ay puno ng pagtataka at inis. Biglang umilaw ang isang malaking projector screen sa likod ng entablado. Isang screen na kanina pa nakatago sa likod ng mga kurtina. Nagulat ang lahat, lalo na si Doña Carmen na walang kaalam-alam sa biglaang pagbabagong ito sa programa. Ngumiti si Leandra, isang matamis, ngunit nakakakilabot ng ngiti. Ang regalong ito ay isang paglalakbay sa mga alaala ng nakaraang taon, isang pagpapakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at pamilya sa loob ng tahanang ito. Ang unang litrato na lumabas sa screen ay isang malaking imahe. Hindi ito isang masayang alaala. Ito ay ang litratong kuha mula sa nakatagong kamera kanina lang. Sina Marco at Stella magkahalikan sa sulok ng hardin. Ang katahimikan sa loob ng Grand Hall ay biglang naging isang malakas na bulungan. Ang mga bisita na kanina lang ay masayang nag-uusap ay napako ang tingin sa malaking screen. Ang litrato ni na Marco at Stella na magkahalikan ay tila isang malaking sampal sa mukha ng bawat isa. Lalo na sa pamilyang De Vega na nagpapakilalang konserbatibo at makadiyos. Ano yan? Isang Photoshop! Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain ang pangalan ng anak ko. Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagkabigla. Tinangka niyang agawin muli ang mikropono, ngunit isang hakbang lang ni Leandra palayo ay sapat na upang hindi niya ito maabot. Ngumiti si Leandra. Photoshop, Mommy? Kung ganoon, baka po pati ang mga susunod na ito ay gawa-gawa ko lang din. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya sa screen. Ang mga bank statements na nagpapakita ng paglipat ng milyon-milyong piso mula sa Reyes account patungo sa isang account na nakapangalan kay Stella. Ang kopya ng titulo ng isang bahay at lote sa isang mamahaling subdibisyon nakapangalan din kay Stella. At ang huli, isang video clip, ang kuha mula sa CCTV sa lobby ng kanilang kumpanya. Doon, malinaw na nakita ng lahat kung paano personal na isinuot ni Doña Carmen ang perlas na kwintas kay Stella, habang sinasabing mas bagay itong maging asawa ni Marco. Ang bulungan ay naging isang malakas na usap-usapan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Stella, na ngayon ay namumutla na tila isang papel. Ang perlas na kwintas sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Marco, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno na ng desperation. Ngunit bago pa man makapagsalita si Marco, lumabas ang huling bahagi ng presentasyon. Isang audio recording.
Ang malinaw na boses ni Doña Carmen habang kausap si Stella sa telepono mula sa ospital, ipinagmamalaki ang kanyang drama para lang makuha ang pera mula sa lupa ni Leandra. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng kabanalan ay gumuho sa isang iglap. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-usap ng lantaran. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkamuhi at pandidiri para sa mga De Vega. Galit na sinugod ni Marco ang entablado, handang saktan si Leandra. Ngunit bago pa man niya ito malapitan, mabilis na pumasok si Gabriel kasama ang dalawang unipormadong security guard. Hinarang nila si Marco, na ngayon ay nagwawala, na tila isang hayop na nasukol. "Bitawan niyo ako. Asawa ko yan. May karapatan ako sa kanya." Sigaw ni Marco. "Wala ka ng karapatan." Malamig na sagot ni Leandra habang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang maliit na clutch. "Ito ang divorce papers. Matagal na kitang gustong palayain, Marco, at ngayong gabi, malaya mo ka na." Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga matatanda ang biglang lumapit kay Stella. Sila ang kanyang mga magulang, ang pamilyang inimbita ni Leandra ng palihim. Ang kanilang mga muka ay puno ng kahihiyan at galit. Hinila nila ang kanilang anak papalabas, walang pakialam sa kanyang mga pag-iyak at pagmamakaawa. Lumapit si Leandra kay Stella bago pa ito tuluyang makalabas. Hindi niya ito sinampal o sinigawan. Dahan-dahan lang niyang inabot ang kwintas sa leeg ng dalaga. "Ito ay sa nanay ko. Hindi bagay sa isang magnanakaw," sabi ni Leandra. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila isang bato. Kinuha niya ang kwintas at sa paghila niya, naputol ang lock nito, nagkalat ang ilang butil ng perlas sa sahig. Pagkatapos noon, ibinigay ni Gabriel ang huling hatol. Ayon sa utos ng korte, lahat ng ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya Reyes ay ibabalik na sa nag-iisang tagapagmana, si Leandra Reyes de Vega. Ang mansyon na ito, ang kumpanya, at lahat ng accounts ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Kayo, Ginoong Marco at Ginang Carmen, ay mayroon lamang 24 na oras upang lisanin ang pamamahay na ito. Ang lahat ay natulala. Ang party ay naging isang korte. Ang reyna ng gabi ay naging isang pulubina. Si Marco, na kanina lang ay ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay, ay ngayon nakatayo na walang-wala. Nagsimulang mag-away ang mag-ina sa gitna ng hall. Sinisisi ni Marco ang kanyang ina sa kanyang katakawan, habang isinusumbat naman ni Doña Carmen ang kahinaan ng kanyang anak. Nag-iyakan sila, nagsumbatan, at nagmakaawa kay Leandra na patawarin sila dahil sa kanilang utang na loob. Ngunit si Leandra ay hindi na nakikinig. Tumalikod siya sa kanilang lahat at dahan-dahang naglakad patungo sa malaking pinto. Habang naglalakad siya, isa-isang pinulot ng kanyang mga security ang mga nalaglag na butil ng perlas mula sa sahig. Nang makalabas siya sa pinto, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nililinis ang lahat ng dumi at kasinungalingan sa loob ng bahay na yon. Pagkasara ng pinto, naiwan sa loob ang mag-inang De Vega, basang-basa sa kahihiyan at kawalan. Sa wakas, nang mag-isa na lang siya sa ilalim ng ulan, hinayaan ni Leandra ang sarili niyang bumagsak. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Malaya na siya. 2 buwan ang lumipas, mula ng gabing magulantang ang mundo ng mga De Vega. Ang dating Leandra, na laging nakayuko at takot, ay naging isang babaeng matikas, may paninindigan, at may sariling liwanag. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng Reyes Industries, ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Ang kanyang opisina ay malinis, organisado, at puno ng mga blueprints ng mga bagong proyekto, mga proyekto na hindi na para sa kapakanan ng isang mapalinlang na pamilya, kundi para sa kanyang sariling pangarap. Isang hapon, habang abala si Leandra sa pakikipag-ugnayan sa mga investor, biglang nagring ang telepono niya. Si Gabriel.
Kumusta ang Race Industries, Madam CEO? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Mas maayos na kaysa dati, Gabriel. Malapit na nating matapos ang contract signing sa bagong resort project sa Palawan, sagot ni Leandra. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay totoo. Kumusta naman ang kaso ni Marco? Nasa probinsya siya ngayon. Nagtatago mula sa mga pinagkakautangan niya. Si Doña Carmen naman, nasa isang maliit na apartment sa Tondo. Malayo sa dating buhay na kanyang tinamasa. Si Stella, iniwan na si Marco nang malaman niyang wala na itong pera. Tila ang gulong ng tadhana ay bumalik sa kanila, Leandra. Paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng isang uri ng hustisya. Hindi ko naman gustong makita silang ganoon, Gabriel. Gusto ko lang bawiin ang akin. Ang buhay na minsan nilang ninakaw. Malumanay na sabi ni Leandra. Pagkatapos ng kanyang trabaho, nagpunta si Leandra sa Batangas. Hindi sa lupain na muntik nang makuha ng mga pinagkakautangan ni Marco, kundi sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Ang bahay na yon, na minsang naging simbolo ng kanyang pangungulila, ay ngayon ay muling isinasaayos ni Gabriel. Pagdating niya, sinalubong siya ng sariwang amoy ng kahoy at pintura. Nakita niya si Gabriel na abala sa pakikipag-usap sa mga trabahador. Pagkakita sa kanya ni Gabriel, agad itong ngumiti. Halika, Leandra. Gusto mong makita ang final blueprint ng bahay ninyo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap. Hinawakan ni Leandra ang mga blueprint. Isang malaking bahay na may malawak na hardin at isang tanawin ng dagat. Hindi ito ang malaki at magarbo na mansyon ng mga De Vega, ngunit puno ito ng init, ng alaala, at ng isang bagong simula. Habang naglalakad sila sa loob ng bahay, napansin ni Leandra ang isang malaking bintana na nakaharap sa dagat. Mula doon, makikita niya ang papalubog na araw. Dito tayo magkakape tuwing hapon, Leandra. Dito mo muling mahahanap ang iyong kapayapaan, sabi ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay may kakaibang lambing. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Leandra, isang maingat at magalang na pagdampi. Ngayon, sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binawi. Sa halip, naramdaman ni Leandra ang init na bumabalot sa kanyang puso. Isang kilig na matagal nang hindi niya naramdaman. Gabriel! Pabulong na tawag ni Leandra. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mata ni Gabriel. Leandra, alam kong masyadong mabilis ang lahat. Alam kong marami ka pang pinagdadaanan. Pero, kung darating ang tamang panahon, Leandra, pwede ba akong manligaw sa'yo? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi sumagot si Leandra. Sa halip, dahan-dahan siyang sumandal sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa bisig nito. Ang init ng katawan ni Gabriel, ang amoy ng kanyang pabango, at ang ritmo ng kanyang paghinga ay naghatid sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang kapayapaan na hatid ng kayamanan o ng posisyon. Ito ay ang kapayapaan na hatid ng isang tunay na pagmamahal at paggalang. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at pula sa kalangitan. Tila isang pagpapaalam sa isang masakit na nakaraan at isang pagbati sa isang bagong umaga. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga malalalim na sugat ng nakaraan. Sa hardin ng muling naayos na ancestral house ng mga Reyes sa Batangas, ang mga puting liryo ay namumukadkad ng buong ganda. Nagkakalat ng bango sa ilalim ng banayad na sikat ng araw. Nakatayo si Leandra sa gitna ng mga bulaklak. Ang kanyang buhok ay hinahaplos ng hanging dagat. Suot niya ang tsuya ng perlas ng kanyang ina. Ang bawat butil ay muling nagniningning, hindi na bilang simbolo ng nakaw na yaman, kundi bilang sagisag ng kanyang muling pagkabuo. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mga yabag sa damuhan. Si Gabriel iyon, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsa. Sa loob ng 1 taon,
Hindi ito kailanman lumisan sa kanyang tabi. Hindi ito nagmadali. Hindi ito namilit. Nanatili itong isang matatag na pundasyon, naghihintay hanggang sa mahanap ni Leandra ang sarili niyang lakas upang muling magtiwala. May balita ako mula sa lungsod. Mahinahong simula ni Gabriel habang iniabot ang tasa kay Leandra. Pumanaw na si Doña Carmen kagabi sa pampublikong ospital. Sabi ng mga nurse, wala siyang kasama hanggang sa huling sandali. Si Marco, ayon sa mga ulat, ay tuluyan ng nalubog sa bisyo at hindi na matagpuan ang kinaroroonan. Nanatiling tahimik si Leandra. Tumingin siya sa malawak na asul na dagat. Wala na ang galit na dati ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Wala na rin ang pait na tila lason sa kanyang boses. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Nagpadala ako ng isang puting korona ng bulaklak kaninang umaga. Pabulong na sabi ni Leandra. Walang pangalan, walang mensahe. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na sa wakas, pinapalaya ko na ang lahat ng sakit na idinulot niya. Pinatawad ko na siya, Gabriel, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na maging malaya mula sa kanya. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Leandra. Ang kanilang mga daliri ay nagkabit-kabit ng may higpit at lalim ng pangako. Napakalaki ng puso mo, Leandra. Iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Isang mahiyaing ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandra. Tumingala siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kinabukasan na wala ng anino ng kanyang nakaraan. Salamat sa pagtitiyaga sa akin, Gabriel. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa noo ni Leandra at nag-iwan ng isang matagal at magalang na halik. Isang sandali ng kilig na hindi kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga anino ay nag-isa sa ilalim ng papalubog na araw. Isang larawan ng kapayapaang matagal nilang ipinaglaban. Humarap si Leandra sa direksyon ng hangin. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na dinala ng kalikasan patungo sa lahat ng mga pusong nagdurusa. Ang tunay na pamilya ay hindi sinusukat sa dugo o sa tagal ng pagsasama. Ito ay binubuo ng respeto, katapatan, at pagmamahal na walang halong panlilinlang. Huwag mong hahayaan na ubusin ka ng mga taong hindi nakikita ang iyong halaga. Tandaan mo, palaging may pag-asa sa likod ng bawat bagyo at ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang makita kang masaya, malaya at muling nagmamahal. Sa dahan-dahang pagdidilim ng paligid, ang mansyon ng mga Reyes ay nagliwanag, hindi sa rangya ng ginto, kundi sa init ng isang tunay na tahanan.